Sa pribadong dungeon ng pamilya Ding, mabilis na nilabanan ni Yung Che ang mga halimaw, isa-isa niya itong tinatapos gamit ang kanyang sandata. Pinalalakas ng Trick Blade ang kanyang mga pag-atake, umabot na ito sa 70%, ngunit wala nang natitirang oras. Bagamat buhay pa ang halimaw, ipinakita nito ang lakas ng Trick Blade at pati na rin ang limitasyon nito sa mahahabang laban. Ngunit natapos ang epekto nito habang hinahampas niya ang isang level 17 zombie Greed Demon. Halos maubos na ang mana at stamina ni Yung Che. Nang tuluyang mamatay ang halimaw, nakumpirma niyang hindi pa kayang tiisin ng kanyang katawan ang matagal na pakikipaglaban. Napakalaki ng naging gantimpala, nag-level up siya ng 2 beses at umabot sa level 17. Malaki rin ang itinaas ng kanyang HP, mana, at mga attribute points. Nakakuha rin siya ng 2 Shadow Creature Souls mula sa mga Elite Zombie, dahil dito, nadagdagan ng 2,000 EXP ang kanyang SSS rank Mirror World, na nagpapatunay na maaari talaga itong i-level up. Matapos ang labanan, pinulot ni Yung Che ang lahat ng loot habang nasisiyahan sa kanyang mga bagong level at sa nadagdag na EXP ng Mirror World. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng panganib, mabilis siyang umakyat sa mas mataas na bahagi ng kuweba at napansing mas madalas nang nagpapatrolya ang mga gwardya ng pamilya Ding sa ibaba. Kaya naisip ni Yung Che na baka natuklasan na sila na may nakalusot. Si Chao Ji, na ngayon ay level 8 at may bago ng kagamitan, ay kinakabahang iminungkahing huminto na sila. Napansin niyang kaunti na lamang ang natitirang mga halimaw at mas mahigpit na ang pagbabantay, kaya mapanganib na sa kanila para magpatuloy. Sumang-ayon si Yung Che, sa kasalukuyan, napakahirap ng lumaban, kailangan nilang bantayang mabuti ang kilos ng mga gwardya habang maingat na ginagamit ang Trick Blade, sa kasalukuyan niyang lakas at sa mas mahigpit na seguridad, napakataas ng panganib. Pagkatapos ay tiningnan niya ang isang bagong skill book na Break Spell. Nang baligtarin ito gamit ang Mirror World, naging Void Technique ito, isang kakayahang nagpapadaan sa maliliit na bagay na parang walang laman, na parang kasing liit ng ladrilyo, na pagtanto niyang hindi lahat ng mga skill na nababaligtad ng Mirror World ay para sa direktang labanan, ang iba ay may kakaiba ngunit napakahalagang gamit. Sinuri niya muli ang Mirror World at nalamang 30% na lamang ang kulang bago ito mag-level up. Habang nakatayo sa gilid ng bangin, napaisip siya sa kamanghamanghang kapangyarihan ng reversal effect nito. Kahit nasa unang antas pa lamang ito, ramdam na niya ang napakalaking potensyal ng kakayahan. Lalong tumibay ang kanyang determinasyon, kumikislap ang kanyang mga mata habang bumubuo siya ng panibagong plano. Ang dungeon na ito ay nagbibigay ng natatanging EXP para sa Mirror World mula sa mga halimaw. Kung mapapatay niya ang boss, malaki ang posibilidad na umabot ito sa level 2. Napakagandang gantimpala iyon upang palampasin. Sa kabila ng panganib mula sa mga gwardya, tahimik silang gumalaw sa loob ng kuweba, nagtatago sa likod ng mga bato habang mas madalas nang gumagamit ng detection skills ang mga bantay. Maingat na sumilip si Yung Che sa unahan at nakita ang kanilang pakay. Sa tuktok ng hagdan ay isang napakalaking nilalang na nakaupo sa isang trono, nababalutan ng anino at nakagapos sa makakapal na kumikinang na kadena. Maraming gwardya ang mahigpit na nagbabantay rito. Ito ang dungeon boss. Mula sa kanilang pinagtataguan, labis na nagulat si Chao Ji nang makitang kontrolado ang isang dungeon boss sa ganitong paraan. Hindi naman gaanong nagtaka si Yung Che. Binanggit niyang maging ang boss sa kanilang paaralan ay mahigpit ding binabantayan, kaya marahil ay karaniwan na ito sa malalakas na organisasyon. Muling sinuri ni Yung Che ang paligid, napansin niyang relax lamang ang mga gwardya sa hagdan. Ngunit ang tunay niyang pinagtutuunan ng pansin ay ang kumikinang na kulay ubing mga kadena na gumagapos sa boss, na pagtanto niyang napakalakas ng mga restrictions yun. Tahimik niyang sinuri ang sitwasyon, sa dami ng mga gwardya, ang direktang pag-atake sa boss ay katumbas ng pagpapakamatay at tiyak na aakit sa atensyon ng lahat. Alam niyang hindi niya kayang patayin ang boss habang naroon ang lahat ng bantay. Ngunit nakakita siya ng pagkakataon, may isang gwardyang humiwalay at umihi ng mag-isa. Napagpasyahan niyang isa-isahin ang mga ito. Tinakpan niya ang kanyang mukha, ginamit ang Trick Blade kasama ang 150% attack boost, at inambos ang gwardya. Perpektong nagtagumpay ang pag-atake, agad na napinsala ang gwardya at bumagsak sa lupa. Habang pinapanood ito ni Chao Ji, tumayo si Yung Che sa ibabaw ng gwardya na may nakakatakot na presensya at inutusang magsalita upang magbigay ng impormasyon. Sa matinding takot, nagmakaawa ang gwardya para sa kanyang buhay at nangakong sasabihin ang lahat. Inamin pa niyang hindi sapat ang pasahod ng pamilya Ding upang mamatay siya para sa kanila.
Napagtanto ni Yung Che na ito na ang pagkakataon niyang malaman ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa tunay niyang pakay sa paglusob sa compound. Nang tanungin niya ang tungkol sa Hero Dungeon Pass, labis na nagulat ang gwardya, agad nitong sinabi na maraming ganoong pass sa silid-aralan ng matandang pinuno at hindi naman yun bihira. Hindi niya naunawaan ang tunay na layunin ni Yung Che at inakala niyang isa lamang itong tagahanga ng mga Hero Dungeon. Sa takot sa pananahimik ni Yung Che, paulit-ulit siyang nanumpang nagsasabi siya ng totoo. Sinabi niyang madalas niyang nakikitang kumukuha ng mga pass ang matandang pinuno, ngunit ang mga iyon ay pansamantalang sample lamang, kung wala silang taong nasa loob, siguradong mahuhuli sila. Hindi yun ikinabahala ni Yung Che, hinablat niya ang kwelyo ng gwardya at malamig na sinabing huwag itong mag-alala. Pagkatapos ay inutusan niya itong ilabas ang lahat ng laman ng kanyang inventaryo, malinaw na balak siyang pagnakawan at malamang ay gamitin pa ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil dito, nakalabas na sila sa dungeon ng compound ng pamilya Ding nang walang nakapansin. Patuloy na tinanong ni Yung Che ang gwardya habang hawak ito sa damit at nadismaya siya nang makitang iisa lamang at pangkaraniwan ng skillbook nito. Nanumpa ang gwardya na yun na talaga ang lahat ng mayroon siya. Ipinaliwanag niyang kinukuha ng pamilya Ding ang lahat ng mahalagang loot mula sa dungeon at itinatago sa inner residence, habang ang mga panlabas na gwardya ay mga tira-tira lamang ang natatanggap. Natutunan ni Yung Che ang passive skill na Sunlight Baptism, na nagbibigay ng pansamantalang dagdag depensa matapos gumaling. Ginamit niya ang Mirror World upang baligtarin ito at naging Moonlight Blessing, isang malakas na offensive skill na nagbibigay ng pansamantalang malaking bonus sa pag-atake pagkatapos gumaling. Napansin niyang tulad ng Hero Dungeon Pass, ang mas mahalagang bagay ay nasa inner residence. Itinuro ng gwardya ang marangyang gusali ng pamilya Ding at ipinaliwanag na ang mga panlabas na gwardya gaya niya ay hindi maaaring pumasok doon maliban kung may direktang utos. Napakahigpit ang seguridad, maliban kay Ding Shu, ang lahat ng nasa loob ay mahigit level 50 at may mga dekalidad na kagamitan, kaya hindi na kailangan ang mga panlabas na gwardya. Hinayla pa ni Yung Che palapit ang gwardya at tinanong kung nasa loob nga ba ang Hero Dungeon Pass. Agad itong tumango sa takot at kinumpirmang naroon nga ang pass. Idinagdag pa nitong naroon din ang makapangyarihang pinuno ng pamilya na level 42, isang kalabang hindi kayang talunin ni Yung Che sa ngayon. Ipinaliwanag nito ang lakas ng pamilya, ang kasalukuyang family head at ang second family head ay kapwa level 42, ang third family head ay level 52, samantalang ang old master ay level 57. Binalaan pa siya na kapag nakabalik ang dalawang pinakamalalakas na miyembro ng pamilya, magiging imposible na ang kanilang misyon. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong kailangan niya, pinatulog ni Yung Che ang gwardya sa pamamagitan ng isang malakas na hampas. Pagkatapos ay pinasuot niya kay Xiao Ji ang baluti ng gwardya bilang pagbabalat kayo at inutusang hintayin ang kanyang hudyat. Nagpa siya si Yung Che na ilabas muna ang family head sa halip na harapin ito ng harapan. Samantala, bumalik siya sa dungeon at pinagmasdan ng boss. Napagtanto niyang gumagamit ang pamilya Ding ng mga high-level chain upang panatilihing buhay ang boss at gawing permanenteng pribadong farming spot ang dungeon. Ngunit napansin din niya ang isang malaking kahinaan ng sistemang ito, dahil nakasalalay lamang ito sa mga kadena na madaling bantayan, maaari itong samantalahin. Kampante ang mga gwardya dahil naniniwala silang walang sinuman ang makakapag-alis ng mga kadena. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang gwardiya habang umiinom ito. Pagkatapos, agad niya itong tinapos ng walang ingay, naisip niya na na-master na niya sa kanyang nakaraang buhay ang pag-unlock sa ganitong level ng kadena. Matapos niyang gawin yun, nagulat ang mga gwardiya sa sumunod na pangyayari. Sa sandaling yun, nabuksan na niya ang kadena, ang combat chain ay nasa level 60, at naisip niya na ito ang paraan para mapalabas ang head of family. Para sa kanya, ito ang perpektong paraan. Sa isang iglap, nakalaya ang galit na dungeon boss at nagsimulang magwala. Nagkagulo ang mga gwardya habang rumaragasa ang napakalaking halimaw. Ito mismo ang kaguluhang hinihintay ni Yung Che. Nagtagumpay ang kanyang plano, umalingaw-ngaw ang mga alarma habang nagmamadaling lumabas ang level 42 family head, agad na nagutos ng dagdag na puwersa sa dungeon. Samantala sa hindi kalayuan pinagmamasdan ni Xiao Ji ang kaganapan habang naghihintay sa hudyat ni Yung Che. Sinamantala naman ni Yung Che ang pagkakataon upang kunin ang makapangyarihang level 60 combat chains na dating gumagapos sa boss habang hawak ang kumikislap na high-level equipment. Alam niyang matagumpay ang kanyang plano, dahil abala ang family head at ang mga elite guard, madali na nilang mapasok ni Xiao Ji ang inner residence. Habang nagbubukas ang plano ni Yung Che ng daan, may mga bagong dumating sa pangunahing tarangkahan ng tahanan ng pamilya Ding,
Magalang silang sinalubong ng mga katulong. Dumating ang second master, Ding Hao, level 42, kasama ang kanyang anak na si Ding Shu, na sakay ng isang marangyang sasakyan. Binanggit ni Ding Shu na hindi niya akalain na pupunta siya rito para batiin siya habang nasa ganitong kalagayan siya. Ipinaliwanag niya na nangyari lamang ito dahil sa kanilang naging laban ni Yun Che at sa kanyang kawalang ingat. Sinabi naman ni Ding Hao na maliit na bagay lamang ang pagbati sa kanya. Pagkatapos ay binuksan ni Ding Hao ang pinto ng sasakyan para sa isang dalagang nagngangalang Yun siya. Dalawang kabataang babae ang bumaba, ang isa ay may mahabang kulay gintong buhok, habang ang isa naman ay maitim ang buhok. Malamang na ang dalagang maitim ang buhok ang tunay na si Yun siya. Nakangiting binanggit ni Ding Hao, maligayang pagdating sa kanyang simpleng tahanan, habang may isang nakayuko na katulong sa kanila. Ngunit biglang naglaho ang kanyang ngiti, napalitan ito ng pagkalito at pagkatapos ay matinding galit. Marahas niyang sinipa ang isang yumuyukong katulong na humaharang sa kanyang dinaraanan. Habang nakahandusay ang kawawang katulong sa lupa, sabay silang pumasok sa kanilang tahanan. Sa kabilang banda, si Chao Ji, na nakasuot ng uniforme ng gwardya bilang pagbabalat kayo, ay tahimik na nagmamasid sa nangyayari. Biglang lumitaw si Yung Che sa likuran niya, dahilan upang magulat siya. Sinabi ni Yung Che na nag-aalala siya dahil nakabalik na ang pamilya Ding, kaya hindi na magandang panahon upang pumasok sa bahay. Kalmadong nagtanong si Yung Che kung bakit siya ganoon kakabahala, nagulat si Chao Ji at tinanong kung paano siya nakabalik ng ganoon kabilis. Ipinaliwanag ni Yung Che na ang pinakawalan niyang nilalang ay isang dungeon lord, kahit ang isang level 30 ay napakahirap ng hulihin ng buhay. Kaya siguradong matatagalan bago ito mapigilan ang pangunahing puwersa ng pamilya Ding, hindi nila matatalo ang boss anumang oras, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Matapos sabihin yun, tinanong niya si Chao Ji kung ano ang nakita nito. Malungkot na tumingin si Chao Ji sa bahay, sinabi niyang ang katulong na sinipa ng family head ay ang kanyang bunsong tiyuhin, si Chao Li, isang level 17 habang may isang lalaki na pinapatay ang sigarilyo sa noo nito. Tahimik na nakinig si Yung Che habang ikinukwento ni Chao Ji ang madilim na bahagi ng kanilang nakaraan. Ayon sa kanya, nang maghimagsik ang dating Yung Che, napatay na noon ang buong pamilya nito. Sa isang banda, sinabi ni Chao Ji na maswerte pa rin sila dahil hindi na nila naranasan ang maraming taong kahihiyan at paghihirap na sumunod. Nang marinig ito lubos itong ikinagulat ni Yung Che. Ipinagpatuloy ni Chao Ji ang kanyang kwento, matapos silang bansagang mga traidor, walang tigil silang inapi ng imperyo. Sinira ang kanilang mga tahanan at winasak ang kanilang mga buhay. Mas lumala pa ito dahil sa mga lihim na utos ng tinatawag na bayaning si Ding Kun, na sinigurong ang lahat ng natitirang miyembro ng pamilya Chao ay patuloy na uusigin at pahihirapan, palagi silang binubugbog at inaalipusta. Sa huli, wala na silang ibang paraan upang mabuhay kundi maglingkod sa mismong pamilyang Samaire sa kanila, ang pamilya Ding. Malungkot na binanggit ni Chao Ji na ginagawa ito paminsan-minsan upang ipakita ang kapangyarihan at kabaitan ng pamilya ng mga bayani, aniya, para mabuhay, napipilitan ang pamilya Chao na yumuko at magpakumbaba, habang tanging ang mga ekspresyon ng mga Ding lamang ang kanilang napapanood. Sinabi rin niyang sinubukan ng henerasyon ng kanyang ama na lumaban at baguhin ang kanilang kapalaran, nagsalita sila laban sa kawalang katarungan. Ngunit nauwi lamang yun sa trahedya, nabaliw ang kanyang ama dahil sa sobrang pagdurusa, habang ang kanyang tiyuhing si Chao Li ay tuluyan ng naging sunod Sun Yeren, na parabang isa na lamang aso ng pamilya Ding. Sa bigat ng nakaraan, nagsimulang pagdudahan ni Chao Ji ang kanyang desisyon, tama ba ang pagsunod niya kay Yung Che sa napakapanganib na lugar na ito? Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang mariing sabihin ni Yung Che na kailangan nilang makapasok sa loob ng bahay. Natarante si Chao Ji at agad siyang pinigilan, ipinaalala niyang naroon sa loob ang ama ni Ding Shu, isang ganap na armado at napakalakas na level 42 na mandirigma, kapag nahuli sila, tiyak na mamamatay sila. Ngunit hindi natakot si Yung Che, ipinaliwanag niyang sa mundong ito, kung saan ang mga makapangyarihan lamang ang may kontrol sa kapangyarihan at sa mga dungeon, walang sino mang makapagbabago ng kanyang kapalaran kung hindi siya handang magsugal. Sinabihan niya si Chao Ji, na may mga bagay na hinding-hindi mangyayari kung palaging mag-aalinlangan at maghihintay lamang. Sa huli tiningnan niya ito at binigyan niya si Chao Ji ng malinaw na pagpipilian, tutulungan niya itong baguhin ang sariling kapalaran, ngunit ang unang hakbang ay kailangang manggaling mismo sa kanya. Nilinaw rin ni Yung Che ang sarili niyang pasya, lalaban siya, ngunit hindi niya pipilitin si Chao Ji na sumunod sa kanya. Sa kabila ng kanyang sinabi na natiling takot at nag-aalinlangan si Chao Ji, iginiit niyang napakalaking puwersa ng pamilya Ding, isang kapangyarihang tila namamayani sa buong mundo.
Paano raw sila, na dalawa lamang, lalaban sa ganoong kalaking kalaban? Tumalikod si Yun-che at binanggit na ang gusto niyang labanan ay ang buong imperyo. Pagkatapos, umalis siya at iniwan si Chao-ji habang natutulala ito sa kanyang sinabi. Mula sa loob ng kagubatan, mabilis siyang pumasok sa tahanan ng mga Ding. Samantala, sa loob ng bahay ng mga Ding, komportableng nakaupo si Ding Hao sa isang sopa habang pinaglilingkuran ng isang katulong. Napaisip siya kung paano nakatakas ang Dungeon Lord mula sa napakatitibay nitong kadena. Pagkarinig nito, magalang na nagtanong ang dalagang kulay ginto na buhok kung hindi ba siya nakakaabala at nag-alok na bumalik na lamang sa ibang araw dahil sa nangyaring emerhensya. Ngunit mabilis na iwinaksi ni Ding Hao ang kanyang pag-aalala. Sinabi niyang kayang resolbahin yun ng kanyang nakatatandang kapatid na siyang family head. Idinagdag pa niyang ang isang simpleng problema sa dungeon ay walang halaga kumpara sa pagbisita ni Miss Yun siya. Nakangiting ipinaliwanag ni Ding Hao na nang mabalitaan ng kanyang makapangyarihang ama, ang Old Master, at ng kanyang ikatlong kapatid na darating ang dalaga, agad na silang pauwi upang salubungin ito. Sinabi rin niyang nakipag-ugnayan na sila kay Hero Grandpa, na labis na nasabik na makilala ang dalaga, malinaw na para sa kanila, napakadaling lutasin ang kasalukuyang sitwasyon. Mula sa kanyang pinagtataguan sa balkonahe, narinig ni Yun-che ang lahat. Lalo siyang naging mapagmatsyag nang marinig ang pangalang Hero Grandpa, alam niyang ang tinutukoy nila ay ang tinaguriang bayaning si Ding Kun. Mabilis na pinagdugtong-dugtong ni Yun-che ang bagong impormasyong ito sa nalaman niya mula sa nahuling gwardya. Upang makapasok sa Hero Dungeon, kailangan ng Dungeon Pass at isang taong may autorisasyong sumama. Tiningnan niya si Yung-sha, batay sa paggalang na ipinapakita sa dalaga, malinaw na napakataas ng katayuan nito. Pagkatapos ay may isang mahalagang detalye ang tumama sa kanya, Yung-sha, pareho sila ng apelyido, napaisip siya kung nagkataon lamang ba yun. Ngunit isinantabi muna niya ang tanong, sa ngayon, ang pinakamahalaga ay makuha ang Dungeon Pass. Tahimik na nakatayo si Yun-sha, walang mabasang emosyon sa kanyang mukha, na parabang isang misteryosong taong napakahalaga habang may napansin siya sa itaas. Habang abala ang pinakamalalakas na mandirigma ng pamilya Ding, sinamantala ni Yun-che ang pagkakataon at lumusot sa dalawang katulong na abalang nag-uusap, at ginamit ang mga anino bilang taguan. Mas lumalim pa siya sa loob ng mansyon habang papalapit sa kanyang tunay na layunin at nakapasok sa isang silid. Samantala, nakalabas na sila sa dungeon, tuluyan ng nalutas ang kaguluhan, nakatayo ang level 42 family head na si Ding Yi kasama ang kanyang mga tauhan habang naglalakad palabas. Matapos suriin ang sitwasyon, nakumbinsi siyang may sadyang nagpalaya sa halimaw, gayunpaman, nababagabag siya dahil wala silang makitang salarin. Hindi siya naniniwalang may taong magsasapanganib ng ganoon kalaki para lamang makakuha ng isang piraso ng dekalidad na kagamitan, gaya ng mga kadena. Dahil determinado siyang protektahan ang kanilang tahanan, agad niyang inutusan ang lahat ng gwardya na palibutan ang inner residence. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanilang espesyal na panauhin, hindi niya maaaring hayaang may makapagbigay ng takot sa dalagang yun. Sa loob ng study room, sinimulan ni Yung-che ang kanyang paghahanap, lumapit siya sa mesa na itinuro ng gwardya, ngunit nainis siya nang makitang walang laman ang mga drawer. Naalala niya ang bago niyang non-combat skill, ginamit niya ang phasing, ang baligtad na bersyon ng break spell. Dahil dito, nakalusot ang kanyang daliri sa isang lock ng mesa at natuklasan ang isang nakatagong kompartimento. Sa loob nito ay may isang drawer na puno ng mga aklat at journal. Isa-isang inilabas ni Yung-che ang mga yun, una niyang napansin ang tila isang diary. Isinantabi niya yun at natagpuan ang tunay niyang pakay, isang koleksyon ng mga dekalidad na skill book, isa sa mga ito ay ang makapangyarihang support skill na Slow ang Aura, na kayang pabagalin ang lahat ng kalaban sa loob ng malawak na saklaw. Sa wakas, natagpuan niya ang lihim na imbakan ng mahahalagang skillbook ng pamilya Ding. Samantala, ang pasukan ng inner residence ay napuno na ng mga gwardya. Mula sa kanyang pinagtataguan sa kagubatan, nanginginig sa takot si Chao-ji, nagtataka siya kung bakit nagtipon ng napakaraming gwardya at natatakot na baka natuklasan na sila. Lalo siyang kinabahan nang dumami pa ang mga bantay, napagtanto niyang napakadelikado na ng sitwasyon, nag-aalala siyang kung hindi agad makalalabas si Yun-che, tiyak na mahuhuli ito. Kasabay ng takot na yun ay muling bumalik sa kanyang alaala ang kabaliwan ng kanyang ama at ang walang katapusang paghihirap na dinanas ng kanilang pamilya. Sa una, ang pumasok sa isip niya ay tumakas at iligtas ang sarili. Ngunit habang papalapit ang dalawang panggwardya sa kanyang pinagtataguan, natigilan siya dahil hindi niya alam ang dapat gawin. Sa mahalagang sandaling yun, naalala niya ang mga sinabi ni Yun-che,
Maaari siyang tulungang magbago, ngunit kailangan muna niyang piliin yun para sa kanyang sarili. Matapos magpas siya, malakas na sumigaw si Xiao Ji upang sadyang makuha ang atensyon ng mga gwardya. Kaya agad silang naalerto at sinundan ng malakas na sigaw. Agad siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at nagsimulang tumakbo. Inilalayo sila sa mansyon, napili na niya ang kanyang landas, magsisilbi siyang pain upang matiyak na hindi matatagpuan si Yun Che. Mula sa loob ng mansyon, nakita ni Yun Che ang matapang na ginawa ni Xiao Ji, habang abala ang mga gwardya sa paghabol dito, binasag niya ang isang bintana at tumalon palabas. Napuno siya ng pagmamalaki nang mapagtanto niyang nalampasan na ng kanyang kaibigan ang kanyang takot at piniling labanan ang itinakda ng kapalaran. Upang tulungang makatakas si Xiao Ji, gumawa si Yun Che ng mas malaking kaguluhan, tumakas siya sa gitna ng mga gwardya at mapanuksong sinabi na siya ang nagnakaw ng mga kadena at mga skillbook, saka hinamon silang habulin siya kung kaya nila. Dahil sa galit, agad na iniwan ng mga gwardya ang kanilang mga pwesto at hinabol siya. Habang tumatakbo, ginamit ni Yun Che ang kakayahang slow ang aura na kakakuha lamang niya. Ngunit dahil sa Mirror World, nabaligtad ang epekto nito at naging accelerating aura, na nagpapabilis sa kanyang sarili at sa sinumang kakamping nasa paligid niya. Nakita sila ng pinuno ng pamilya na si Ding E habang tumatakbo, ngunit may kakaiba siyang napansin, sa halip na palayo sa mansyon, pabalik sila sa piitan, nang mapagtanto ang panganib, agad niyang inutusan ang dalawa niyang pangkat na itigil ang paghabol at bumalik upang protektahan ang piitan. Si Xiao Ji, na ngayon ay tumatakbong katabi ni Yun Che, ay lubos na nalito. Tinanong niya kung bakit sila dinadala ni Yun Che sa maling direksyon. Ipinaliwanag ni Yun Che ang kanyang malaking plano, alam niyang dahil napakaraming gwardya ang nahatak upang habulin sila, tiyak na natalo na ng mga natitirang tauhan ang mabangis na Dungeon Lord. Upang mapabagsak ang napakalakas na boss na yun, siguradong nagkaroon ng matinding labanan, ibig sabihin, halos ubos na ang HP nito at nasa pinakamahinang kalagayan na, habang pumasok na siya sa dungeon. Sinuri ni Yun Che ang estado ng kanyang ultimate skill na Mirror World, nang makita niyang malapit na itong lumakas, kumislap ng kulay ube ang kanyang mga mata, alam na niya ang dapat gawin, kapag napatay niya ngayon ang mahinang Dungeon Lord, makukuha niya ang huling karanasang kailangan upang mapalakas pa ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan.